natin, of course, Pau Salud, Pau Cas. Tol, anong masasabi mo? Yan, sama na tayo. Anong masasabi mo sa lineup ngayon ng Gilas para sa Asian Games? Sobrang biglaan binuo, pero ito, may fans day pa ngayon. Anong masasabi mo sa direksyon? Sa akin, pare, I'm just happy that medyo positive note ang simula. At kaysa nung mga nakaraang bagong FIBA World Cup, puro nega na yung dati. I think for the time that we have, this is the best that we can do. Hindi naman talaga tayo pwedeng kumuha siguro ng mga bata talaga at saka mga bago. Yung mga nire-request ng mga fans. I think itong mga oldies but goodies, sabi nga nila matatanda na daw. Ano mo ba na average player nila? Is 32 yata. Yun yung average na. Average. But it's good kasi at least kilala ni coach, kilala yung sistema. So I think it's the best situation for the time being. At saka mas maganda yung mas experience, mas may tapang. Hindi na matatakot. China pa naman pupuntahan natin. Totoo. Kasi tama yung sinabi din ni Calvin na intensity, di ba? Yung maasahan mo pag sila Calvin, pas yung mga ibang mga players pa. Hindi, ako gusto ko lang ding magpasalamat. Na-appreciate ko yung mga ganitong klase ng fans day para mapanood ng fans, di ba? Bago sila mag-close door na, bago sila talagang magtutok na dun sa araw-araw na talagang basagan na training. At least pinakita nila yung importansya ng fans. Kasi nagkaroon ng konting lamat. Maski ako nalulungkot din ako kahit isa ako dun sa minsan nakikibash. Nakakalungkot pa din na, di ba? Hindi ka naman nakikibash, minsan lang talaga. Passionate lang talaga. Ako nagko-cover ako ng boxing, but I know that basketball is the biggest sport in the Philippines. And we understand the fans if they feel frustrated. So this is a much needed training at the same time fans day. So nakakatuwa, pinababa nila yung mga tao to get the picture. At least kumbaga mag-spread out ng love at saka ng support kesa naman yung reklamo dito, reklamo doon. Tapos parang pinapakita nila na nakikinig kami sa inyo, di ba? Kumbaga sabi nga nila, ginagawa din namin to para sa kaligayahan ninyo, para sa yun naman kasi talaga, bakit ba tayo lumalaban sa mga, di ba? Para sa mga Pilipino din naman. Correct. Para sa natin, sa honor natin and sa kaligayahan ng mga nanonood ng mga Pilipino. And ayun, masaya ako, nakita ko si Terence, pa-picture ako kay Calvin. Buti ka pa, ha? Oo, kay coach lang ako nakapagpa-picture, pero gusto ko lang sabihin si Calvin Abueva, Terence Romeo, nung lumabas yung lineup, sila yung dalawa talaga na naging center of attention And sabi nila yung last na FIBA World Cup natin, kulang tayo sa pangil. And Calvin the Beast Abueva will certainly add that. Sabi nga nila, ang sarap kakampi ni Calvin, na pangit kalabang kasi mapipgo nga. Pero, if there's anything to watch out for the Asian Games, sigurado ito may puso talaga tayong palaban. Kanina na-interview namin si Newsam, sabi tinanong din siya tungkol kay Calvin. Madalas sila nakakalaban, Magnolia versus Meralco. Kalaban niya parati si Calvin. Parati daw siyang sinasaktan nitong si Calvin. Pero it shows yung intensity talaga ni Calvin and talagang kung gaano siya kahirap kalaban and kalaro. And masaya ngayon kasi magkakampi sila. Ako may tanong ako sa'yo, bro. Obviously, from the start, we don't expect a lot from our team. But having to see the practice, nakita mo yung aura ng mga tao at mga players, what's your expectation really sa Asian Games? Do you think we'll get a podium or medal or ano ba? Ako, unang gusto ko sabihin, ang refreshing nung yung sa Gilas na i-cover natin, wala masyadong toxicity. Pero yung in terms of medal finish, alam mo, pag babasahin mo yung minsan yung mga expectations nung sa comment section, syempre gusto mag-gold, gusto mag-ano. Pero sa akin, alam mo sa akin, ipakita lang yung totoong laban, ipakita lang yung talagang intensity at talagang sabi nga ni Boss Al Francis yung makikipagpatayan talaga kami doon sa court. Alam mo, Pilipino, yun lang pakita mo. Masaya na yung Pilipino kasi syempre bilog ang bola. Minsan mamalasin, minsan yung mga calls hindi natin alam, baka hindi sa atin. Pero kung pinakita mo na talagang nakikipagpatayan ka sa loob. And isa pa, syempre mukha din nila Boss RSA yung medyo nakaano dito Kaya tingin ko talagang kung sa intensity talagang lalaban yung mga boys natin. Sana maganda rin yung pakita nila sa mga plays because the last time dito pagbabash, we were really frustrated with the broken plays, parang wala tayong mga setup masyado. Totoo. Sa practice, Team Cone,
actually parang stresses on 4 passes. Yung ball movement kanina, no, yung pinakita That's nila, refreshing. no. Sana makita natin sa tunay na. Totoo. Pero tingin ko yun sa World Cup kasi baka meron naman din naman nung kay Coach Chot ng ganun. Pero talagang siguro yung mga nakalaban natin ng World Cup talagang iba-iba syempre, world level din. Oo, lalakas talaga yung mga parang pag yung mga Europeano, yung mga South Sudan, yung mga Afrikano, iba yung katawan, lalaki ng katawan, tatangkad, titigas. Talagang medyo magbabago talaga yung play mo minsan na umasa tuloy masyado kay Jordan Clarkson. Pero dito sa Asian Games, kumbaga kasing katawan natin marami sa mga yes. Kumbaga kayang-kaya natin tingin ko medyo may pag-asa. May pag-asa, may laban talaga tayo. Support na lang muna ha, go Gilas muna tayo. Saka na ulit yung pagkatapos sa result. Ang mas importante dito yung after ng Asian Games, kung ano yung magiging future na plans. Kung si Boss MVP pa rin ba, kung si Boss RSA na, o kung ano yan bang magiging natin. So, yung future, yung long term ang maganda Kasi at least natapos na tong World Cup. Ito gusto ko lang din sabihin although marami tayong basya SBP dahil do sa pagkabuo ng Gilas sa World Cup, at least yung staging ng World Cup maayos naman. So, gusto ko din silang purihin. Generally maayos. May mga pailan-ilan sa ticket pricing ganon, pero at ang importante, hindi naman tayo napahiya dun sa mga bisita natin ng mga ibang bansa, and na-showcase naman natin yung ganda ng Pilipinas, yung mga Pilipino na pagmamahal sa basketball. So, gusto ko din purihin naman yung SBP. At medyo malaki-laki din yung ginastos nila sa staging ng World Cup. Dapat lang, kasi we may not have, and this real talk, we may not have a world-class yet team, but we have a world-class fans and they deserve the best. So congratulations. Thank you very much. And last na lang, ito sabihin ko na lang. Ako, full support talaga ako sa ginagawa ni Pau kasi sa boxing, ako, bukod sa basketball, mahilig naman tayong Pinoy sa boxing. Yan na nga Kailangan gastusan ng boxing. Yun ang akin. Kasi ngayon malaki gastusan pareho kasi may nagsasabi ilipat daw sa sa boxing. Hindi, dagdagan na lang din. Kailangan gastusan pa rin yung basketball. Hindi mo na mababawasan yung basketball kasi yung interest ng Pinoy nandoon Pero yung boxing kailangan dagdagan. Kailangan magkaroon tayo ng permanent na facilities. Full support sa mga boxingero natin kasi diyan tayo makakakamit ng multiple medals. Kung yun lang ang habol natin sa Olympics, multiple medals, mag-invest lang tayo ng malaki sa boxing, makukuha natin yan. Kasi meron tayong, kung sa basketball, hirap tayo, yung body frame natin, hirap tayo. Sa boxing, kaya natin palaban tayo. Filipinos are warriors. Palaban tayo sa... Kaya nga yung Australia at Philippines sa basketball na taro, pero sa boxing nanalo tayo. Yun, diba? Yung nga lang negative yun. Lumilipad tayo kaysa boxing, bro. Ang liliit natin, nagsisiliparan. Naalala ko lang bigla kasi naalala ko si Calvin tsaka si Terence Romeo kasama doon Pero yun nga, palaban tayo, lahing palaban talaga. Kaya kung sa kaya, kung sa boxing. So dapat buhusan ng pera. Yung basketball, hindi mo na maaalis yung pera dyan kasi talagang ang maraming gumagastos dyan Pero gastusan din nila yung boxing. Medals, Olympics. Thank you very much, bro. Nakapagkulak din tayo. Thank you very much, bro. Not the last.